Deployan namin ng maraming police personnel doon sa area para ma-contain, ma-isolate saka hindi siya makapanakit ng ibang tao. Yung nandun pa sa loob ng compound, karamihan doon, nasama na doon sa complaint. So basically, paglabas na ng warrant of arrest, wala tayong magagawa kundi serve. Pero ang mayat is isurrender nyo. Ay, pwede. O, ayaw nyo, hindi pwede. Namin kayo. Sino kayo mag- Yon, kinumpirma ng hippie mismo sa Surigao na si Police Colonel Mariano Lucban na huhulihin ang mga miyembro ni Reyna Bae Lourdes at ni Dato Adlaw na nakaharap ngayon sa patong-patong na kaso. Ngunit, posibleng matuldukan ang grupo ni Dato Adlaw dahil sa nag-viral na pagsasarado sa mga establishmento at yung nag-viral na pagharang sa checkpoint. Pero alam nyo ba, may bagong queen ngayon. Bago ba ito o matagal na may-ari di lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo? Today, I am declaring the demonetization of all the currencies, not only in the Philippines, but all over the world. Tumal na pag-assassinate sa katauhan ko. Katauhan ni Raja, katauhan ng mga gumaganap. Siya daw si Queen Helen III Abdurrahjak. At ginagamit din ang Encantadia, parang nanood talaga sila sa palabas sa Encantadia tulad ditong grupo ni Dato Adlaw. No? Pero, maliban na ginagamit ang Diyos ng mga Kristiyano, ginagamit din itong Queen Helen daw si Allah, ang kinikilalang Diyos ng mga Muslim. Tatalakayin natin ito, samahan niyo ko. Kasi kinalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome po. Ito yung lingkod, Brad Windel Talibong. Mamaya, mga alas 7, alas 8, meron tayong live sa alas 7, alas 8 para sa formation ng CFD. At welcome yan sa lahat, no? Sa Lawag, live tayo, Lawag Diocese, alas 7, alas 8, mamaya mga kapatid. Pero welcome ang lahat na papasok at magtanong. Maraming salamat sa suporta din ni kapatid na Mila at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Okay, so nauna nang sinabi ng kanilang hippie na inihintay na lamang yung paglabas sa arrest warrant. Dahil lahat, kaya kung maalala nyo, nawagan ang PNP na mag-surrender, susuko ang mga kaanib. Pero yung nananatili sa kampo ni Dato Adlaw, delikado, sila'y mahuli din. Deployan namin ng maraming police personnel doon sa area para ma-contain, ma-isolate saka hindi siya makapanakit ng ibang tao. Yung nandun pa sa loob ng compound, karamihan doon, nasama na doon sa complaint. So basically, paglabas na ng warrant of arrest, wala tayong magagawa kundi serve. Pero ang mayat is isurrender nyo. Ay, pwede. O, ayaw nyo, hindi pwede. Namin kayo. Sino kayo mag- So, sino kayong maghuli? Yon ang problema dahil nasa mundo ng pantasya sila si Dato Adlaw, no? May sarili silang batas tulad naman itong lumitaw ngayon na
Queen Abdurrahman. Nakita nyo ba na ito? Queen Helen III Abdurrahman. At nagdeklara na din na di matuloy daw umano ang eleksyon. So, kung maalala ninyo, nagpaliwanag na ang hippie kaugnay bakit hindi na huli agad etong si Dato Adlaw nung doon sa kanilang checkpoint, no? Na panood na ba ninyo yan? Nasa ibang video. Ito ang, para sa mga di pa nakikita, ito ang nangyari nang dumaan sila at naharang sa checkpoint kasi. Dili ka mo pwede, niya mo sa instalag, organisasyon mo ha, kami gobyerno. Dili away ang atong katuyuan, panagsiusa. As kung pwede mo, iban mo sa amo, mag-assist mo. Mag-assist mo sa amo. Dili man mo pwede mo, kuwan sa amo, kay gobyerno man mi. Empleyado raman mo sa gobyerno. Batas man ang among gidala, di ba? Pwede kayong lumabas, pero ang pan namin is i-surrender nyo yan. Ay, dili pwede. Ano? Diplomat kami. Exemption sa any mandatorious authority sa government. Hindi, nasaan ba yung exception nyo sa Oh, government? yung basahin mo. Hindi naman ito Comelec. Ang exception Inconsistent to Republic Act 8371, April of 1997 na supersede, na repeat ang tanang batas sa civil government. Bawal Assist yan, mo. sir, kahit na... Ay, hindi lagi. Sa corporate customary lang ang sinusunod namin. Niya mo sa ancestralan, kami ang rightful owners sa ancestralan. Answers land kayo, pero hindi kayo exempted na magdala. Hindi nyo man trabaho kung saan exempted yan. Kung nagtatrabaho kayo sa bukid. Exemption kami dahil ito ang armas ng tribo. Hindi nga, sir, Armas hindi ng nga tribo. kahit armas yun na lang tribo Opo, yan. opo. Hindi excepted mo na dalhin mo kahit saan kasi bawal yan. Ay, hindi na pwede dahil nandito kami sa... Ang exception, sir, pag ginagamit mo yung Pwede nga. trabaho. Basahin nga mo. Basahin mo nga. Para Yung malaman advice mo. ng boss namin, yung COB dito, na confiscate yan, pero pwede kayong lumabas. Opo. Pero ang mayat is isurrender Ay, hindi nyo. pwede. O, ayaw nyo, Hindi huhulihin pwede. namin kayo. Sino kayo maghuli? Yun. Sino kayong maghuli? Yun, nag-viral ito nang naharang sila sa checkpoint matapos nila isinirado yung iba't ibang mga establishmento. Kaya ginawang katawa-tawanan ito sa ibang mga vlog. May dato ngit-ngit na. Aroy ni sobra naman kaw Dato Adlaw. Ako si Dato Ngit-Ngit ang nagsugo sa imo na adlaw anay pagsiradi ang mga tindahan. Ha? Nilagpas ka naman sa sugo sa imo. Nauno ka naman. Dato Adlaw, nagkuhan lagi ka. Namadlak na lagi ka, Dato Adlaw tiya. Abre, yung laki niya naman, no? Abre, tayo na. Abito namadlak ka, Dato Adlaw. Dato Adlaw, karapatan ipasarado mo yung mga establishmento sa siyudad ng Surigao. Bakit ka ganyan? Matapang ka lang dahil ang dyan yung mga aso mong sunod-sunuran. Ako yung pulang araw. Kapag ako ang kaharap mo, wala ka nang masisikatang araw. Boss, mamadlak ni mi boss kay wa mo ka comply sa tulo ka tribal sa balaod ba? Tribal ba? Kanang karong tribal balaod? Kasi may nagkuhan na ako kay Bawa ng... Ako si Dato, wa ka kailan boss? Ako si Dato Araw. Dato Araw, tulo ka gahom na boss. Hangin, tubig, o kalayo. Di ko mutuan na mong gingon kay Bawa na. Di ka mo to boss, padlakan pa ka na boss. Oh. Ngayon, di na sila basta-basta na maka-live dahil alam nyo naman siguro kung nagsubaybay kayo, grabe talaga. Magbanta, lahat na itong nagpakilalang Reyna na si Reyna Bae Lourdes. Pinutulan na sila ng kuryente, pinutulan pa ng linya ng tubig, pero nung nahuli yung ilang mga miyembro nila dahil ang checkpoint kasi, nagsagawa ng sariling checkpoint, grabe ang pagbabanta. Ito ang nangyari. Ako ang damputin nyo dahil ako ang nagpirma po. Siya dapat umano ang damputin dahil siya ang nagperma, siya ang nag-utos. Pero pag lalabas talaga yung warrant of arrest, sigurado talagang madampot kayo. Para padlakan ang lahat ng establishment kaya in 72 hours. 72 hours. Lagbas na yung babala niya sa 72 hours. 72 hours. Ang hirap talaga pag maniwala sa sariling kasinungalingan. Padlak na kayo! Magpadlak na kayo, dinampot nyo ang aking member opisyal! So yun, galit na galit siya dahil nadampot ng PNP yung mga ilang miyembro nila.
mga opisyal daw umano to na nagsagawa kasi sila ng checkpoint. At pinapaliwanag din ni Colonel Lucban kung bakit nilagyan ng PNP doon sa labas para di na basta-basta sila makasagawa pa ng pagsarado sa ibang mga establishmento. Gusto nyo magbaha ng dugo! Tandaan nyo to! Oh, grabe talaga, no? Ang pagbabanta niya na gusto ba kayong magbaha ng dugo pero bago lang bumaha yung luha niya. Ang PNP Provincial Office naglabas ng inilabas pahibalo sa publiko. Announcement ito. Ang Surigao del Sur Police Provincial Office na pinangungunahan ni Police Colonel Harry Domingo nanawagan sa publiko na di dapat umano matakot sa mga pagbabanta sa grupo ni Jorgito Corpus Santisas alias Dato Adlaw, ang leader ng Federal Tribal Government of the Philippines. Dahil ito ay isang bugos o piki na grupo. So, nanawagan ang PNP sa lahat ng mga tao na mag-alerto, mag-alerto, magmasid. Kapag may mga miyembro ng Federal Tribal Government of the Philippines, nita nila sa kanilang lugar, tawagan agad ang PNP. At ito para ma-aksyonan. At ito ang hotline na ibinigay ng PNP. No? So, sa mga grabing pagbabanta, so post sa social media ang PNP Provincial Office na huwag kayong matakot sa mga pagbabantang ito. Dahil bugos, piki, lalo na yung sinabi nilang may kapangyarihan silang mag-control sa elemento. Imagine, may sinabi pa itong si Bae sa kanya pagbabanta na maglinog daw. Earthquake. Pero, ang lakas umano ng lindol ay 0.8 muna. Ayun lahat dito sa Surigao, magsara na kayo in 72 hours! Magsara na kayo sa ginawa nyo! In 72 hours, Ferdinand Marcos Jr. Magbaha ng dugo sa Surigao in 72 hours! Kung gusto nyo ng kapayapaan! So, tandaan ninyo ang panawagan ng PNP, ang Provincial Office, huwag umanong maniniwala sa mga pagbabantang ito dahil piki ang grupong ito. Bumaba ka dito, Ferdinand Marcos Jr., President! Grabe. Ang presidente, pabababain daw nila. Tuloy natin. Sige, gamitin nyo na lahat ng forces nyo dito. And 72 hours na... So, lalabas talaga ang forces ng PNP pag lalabas na yung warrant of arrest. Pag lalabas yung warrant of arrest, sigurado talaga na maaresto lahat na nasa kampo ninyo. Ito! Gawin mo! Ako na nag-utos. Gawin nyo in 72 hours! Hindi na sila basta-basta makalabas. No? Hindi na sila basta-basta makalabas dahil pag susunod sila, sarado yung establishmento. No, ipapasarado ang establishmento, huli na naman. Hindi nila palalabasin yung taong yan. I-present nyo lang ang diplomatic immunity. Ayan. Meron silang diplomatic immunity daw. Diplomatic immunity. At yun lang ang ipakita kahit wala kang driver's license, pwede ka nang dadaan sa mga checkpoint. Kaya may mga miyembro nilang nahuli dahil walang driver's license.
at naniniwala na sa pamamagitan lang ng ID nila na diplomatic immunity daw ay makalusot na sila. Hindi, nahuli pa rin. Si Dylan, kapitan dito sa Surigao, sa Sabang Tris Manobag. Tatay, si Dylan, dyan sa Inedine. Yan ang paanohin mo ngayon, si Dylan dito. Galit siya sa barangay kapitan sa naturang barangay. Ang barangay kapitan kasi tumatawag ng PNP dahil nagsagawa na ng checkpoint sa relay nila itong grupo nila ni George Santisas. So, mahigit 5 taon na pala itong naging problema sa kanilang barangay. Ang barangay. Bukas ng umaga, lulusobin natin ang barangay dito. Dahil nasa jurisdiction ni Dylan, bahay ni Dylan, puntahan natin yung bukas. No, grabe talaga katapang ang nagpakilalang arena nila dito, no? Pero di nangyari ito. Ang live na ito nangyari noong di pa na tanggal ang kaniyang Facebook account sa Facebook. Dahil grabe talaga, bawal yun kasi, no? At tinanggal ng Facebook yung kaniyang account. Kaya nga, sabi niya, sino ba ang may-hari, sino umano ang hari ng Facebook, si Mita? Kakasuhan daw niya si Mita. Wala na akong kikilusin pa ng documents to inform. Ito na po live, Ferdinand Marcos. Dahil bakit? Tinakot nilang aking technical. Mga tao dito, wala nang magtatrabaho ng documents ko. Bukas, birthday ni Dato Adlaw. Magbaha ng dugo, Dato. Pag hindi nila ipalabasin yan ngayon din, iuwi nila dito. Sa federal, magsara na kayo. Dahil ang aking forces hindi matalaban yan ng itak. Occult talaga. Ang kanilang mga forces daw di matalabaan ng itak. So may mga anting-anting sila, no? Mga anting-anting. At yun ang pinaniniwalaan nila, makakontrol sila sa 4 na elemento, hangin, lupa, apoy, tubig, at di daw sila matatablan. At kawawa naman ang mga miyembrong maniniwala nito. Kung maalala ninyo, yung mga sumuko sa PNP, sinabi na naging miyembro sila, naging kaanib sila dahil may promise kasi na 18,000 to 50,000 ang sahod at di nila alam umano na ano ang gagawin at ano ang trabaho. Hindi nila umano alam at inisyuhan na lang sila ng samurai at itak. Hindi matalabang po. Tandaan nyo to. Walang maniniwala. Walang maniniwala. Kaya tingnan ng polis, tumakbo. Nagdampot lang ng isa. Nandoon na lahat ng 72 spiritual, tumakbo. Bakit hindi nyo... kung lahat ang dinampot, lalo nang mainit ka sa loob ng PNP sa kulungan. At pinaliwanag din ito ng HIPI at ng provincial director, no? Dahil ang reaksyon kasi ng mga tao, bakit agad di umano hinuli, di nilosob, kailangan sundin ang legality. Kaya ang sabi ng HIPI, hintayin na lalabas ang warrant of arrest laban sa kanila at lahat na nasa loob ay siguradong dadamputin. Alam po na mga polis na hindi puputok ang armas nila sa mga 72 spiritual po. Kaya ngayon magbaha ng dugo ngayon. Ito ang gusto nyo? Ferdinand Marcos Jr. President. Ayusin mo to. Ayusin mo to. Nakakahiya kayo. Hindi nyo na nag-govern ang sarili nyo sa injustices. Takot kayo magutom? Hindi na kami takot dito magutom. Sabi namin, acceptance of reality lang. Andyan na ang diplomatic immunity, sovereignty. So, kung makontrol nila ang 4 na elemento, ay parang may kapangyarihan sila tulad ni Pastor Kibuloy na ipa-stop pati lindol, di po ba? So, yun ang hirap. Pag maniniwala sa sariling kasinungalingan talaga. At maliban dito, meron namang isa pa nga nagpakilala, akala ko na kasama sila, no? Di pala, no?
kung maalala ninyo, sila si Dato Adlaw ay may diplomat. Ito daw ang diplomat nila. Oh. Pag meron ka dito, kahit wala kang lisensya, driver's license, makalusot umano ka at di ka huliin. Di po yun totoo. Dahil ilang miyembro na nila ang nahuli, no? Na walang driver's license, yun lang pinakita, diplomat daw. Pero itong isang grupo ni Queen Helen III Abdurrahman, abay, diplomat, ID talaga ang sa kanya. Oh. May ID. Yun ang ipapakita nila na miyembro ka sa naturang grupo. Dali, saan ba yung ID nila na ipapakita, no? Para sa ito, Royal ID daw. This is the Royal Citizen Sovereign Identity Card that I have made, okay? I have to cover the QR card. That's why I do not allow anyone to post it because the QR is very important to each and every one of you. Ibang grupo ito, ibang grupo ito. At nag-claim din na may kapangyarihan at silang tunay na may-ari sa Pilipinas. Ito si Queen Helen, ang dami na ba nito? No? The third. Rumaldumal na pag-assassinate sa katauhan ko. Katauhan ni Radya, katauhan ng mga gumaganap. Alam natin na lahat kayo dyan na nakakakita ng misyon na ito, palagi niyong sinasabi, wala yan. Peke yan. At yan ay hindi makakaalpas dahil ang hindi nyo alam, the Lord is always within me. At sila ay ginagamit din nila ang Panginoon. Pero halo-halo na ito. Dahil maliban sa Panginoon ng Kristiyano, ginagamit din nila ang mahina ata yung signal natin ngayon. Oh. So dito nang muna tayo dahil humina ang signal natin mga kapatid. Ang dami na mga lumitaw ngayon. Sabi ni Abner Teliana Senior, sino ang sabi mo na Maynila walang kulto? May kulto, ang dami, no? Na mga lumitaw ngayon, na mga kulto. Katuparan talaga sa babala ng ating Panginoon Jesucristo, San Mateo 24:24 na sa kanyang pangalan, daming magdala at daming matangay nila. Kaya, babala ng hippie mismo sa Surigao na si Police Colonel Attorney Mariano Lokban, ito. Maging maingat ba, especially ang pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung scam ba yung activity. Iti-take advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao. Ayan. Dami, yes. Diyan sa Manila, daming kulto din, no? At sa ibang lugar. At ang paglitaw lang nitong mga piking sikta, ang layunin upang mailayo kayo sa tunay na iglesia. Kaya, ang ating Panginoong Hesus sa Juan 17:17, sabi niya, Sanctifica ius en veritate sermo tuos veritas es, na magiging isa sila tulad sa ating Panginoon at ang Ama ay naging isa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. May live tayo alas 7, alas 8, for mission ng CFD, Lawag Chapter. Kung interesado kayong papasok sa naturang formation sa CFD, pwede kayong makapasok. Maraming salamat. Hanggang sa muli. To make his message known is our responsibility.